Sa isang malayong baryo na napapaligiran ng luntiang bukirin at tahimik na kabundukan, ay may isang punong mangga na matagal nang pinagmamasdan ng mga tao. Ang punong iyon ay hindi karaniwan. Napakalaki nito at napakatanda. Ang katawan nito ay makapal at matibay na tila kayang tumagal sa maraming bagyo at tagtuyot. Ang mga sanga nito ay malalawak at tila yumayakap sa buong paligid. Ang mga dahon nito ay laging sariwa at makintab kahit sa panahon ng tag-init. Sinasabi ng mga matatanda sa baryo na ang punong mangga ay mas matanda pa kaysa sa pinakamatandang bahay sa kanilang lugar. Wala nang nakakaalala kung sino ang nagtanim nito. Wala ring nakakaalam kung kailan ito unang namunga. Ngunit isang bagay ang tiyak na alam ng lahat. Ang punong iyon ay mahiwaga. Tuwing sasapit ang gabi ay tila nagiging kakaiba ang paligid ng punong mangga. Ang hangin ay nagiging malamig at banayad. Ang mga kuliglig ay tila tumatahimik. Ang mga dahon ng puno ay marahang gumagalaw kahit walang hangin. Minsan ay may nakikitang mahinang liwanag na nagmumula sa mga ugat ng puno. Ang liwanag ay parang gintong kumikislap sa dilim. Dahil dito ay iniiwasan ng mga tao ang paglapit sa punong mangga kapag gabi. Ang mga bata ay pinagbababalaan ng kanilang mga magulang. Ang mga magsasaka ay dumadaan lamang sa malayo kapag sila ay pauwi na mula sa bukid. May isang matandang lalaki sa baryo na nagngangalang Mang Berto. Siya ang pinakamatandang tao sa kanilang lugar. Ayon sa kanya ay may lihim na dahilan kung bakit kakaiba ang punong mangga. Noong siya ay bata pa ay minsan siyang napadaan sa punong iyon habang gabi. Siya ay nagmula sa bukid at inabutan ng dilim sa daan. Paglapit niya sa puno ay nakita niya ang isang liwanag na mas maliwanag kaysa sa karaniwan. Sa ilalim ng punong mangga ay may dalawang nilalang na nakaupo sa isang malaking ugat. Ang mga nilalang ay may anyong tao ngunit ang kanilang presensya ay kakaiba. Ang kanilang balat ay tila kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang kanilang mga mata ay maliwanag at payapa. Ang isa ay isang lalaki na may mahaba at makintab na buhok. Ang isa naman ay isang babae na napakaganda at tila may liwanag ang kanyang mukha. Ang dalawa ay tahimik na nakaupo at tila nagbabantay sa punong mangga. Nang makita sila ni Mang Berto ay agad siyang nagtago sa likod ng isang palumpong. Ang kanyang puso ay malakas ang tibok. Hindi niya alam kung sila ay tao o ibang nilalang. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang dalawa ay napansin niyang ang mga dahon ng punong mangga ay tila sumasayaw sa kanilang paligid. Ang liwanag sa ilalim ng puno ay lalo pang luminaw. Ang hangin ay naging mas malamig at mas tahimik. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Mang Berto ang isang bagay na hindi niya malilimutan sa buong buhay niya. Ang dalawang nilalang na iyon ay hindi pangkaraniwang tao. Sila ay mag-asawang diwata na nakatira sa mahiwagang punong mangga. Mula noon ay itinago ni Mang Berto ang lihim na iyon sa kanyang puso. Hindi niya ito agad sinabi sa mga tao sa baryo dahil alam niyang baka hindi sila maniwala. Ngunit habang lumilipas ang mga taon ay napansin ng lahat na ang punong mangga ay patuloy na nagbibigay ng kakaibang biyaya sa kanilang baryo. Ang mga mangga nito ay mas matamis kaysa sa ibang puno. Ang bunga nito ay hindi madaling maubos. Kahit tagtuyot ay patuloy itong namumunga. Ang mga magsasaka na dumaraan sa ilalim ng puno ay madalas nagkakaroon ng magandang ani sa kanilang bukid. Ang mga taong may mabigat na problema ay tila gumagaan ang pakiramdam kapag napapahinga sa lilim ng puno. Hindi alam ng karamihan na ang lahat ng iyon ay dahil sa mag-asawang diwata na naninirahan sa loob ng maiwagang punong mangga. Sa loob ng puno ay may isang lihim na mundo na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Sa mundong iyon ay may liwanag na tila mula sa mga bituin. May mga bulaklak na kumikislap at may mga batis na malinaw at tahimik. Sa gitna ng mundong iyon ay ang tahanan ng mag-asawang diwata. Sila ang nagbabantay sa punong mangga sa loob ng napakahabang panahon. Ang kanilang tungkulin ay protektahan ang puno at ang baryong nasa paligid nito. Ngunit hindi alam ng mga tao na may paparating na pangyayari na magbabago sa kapalaran ng punong mangga. Isang pangyayari na maglalantad sa lihim ng mag-asawang diwata. Isang pangyayari na magdadala ng pagsubok sa buong baryo. At ang lahat ng iyon ay magsisimula sa isang batang lalaki na darating sa ilalim ng punong mangga sa isang tahimik na gabi. Sa baryo na napapaligiran ng malalawak na bukirin ay may isang batang lalaki na nagngangalang Mateo. Siya ay tahimik na bata na lumaki sa hirap at kakulangan. Ang kanyang ama ay isang magsasaka na araw-gabi nagtatrabaho sa bukid.
Ang kanyang ina ay nag-aalaga ng maliit nilang bahay na gawa sa kahoy at nipa. Si Mateo ay sanay sa simpleng buhay. Araw-araw ay tumutulong siya sa kanyang ama sa pagdidilig ng mga tanim at sa pag-aalaga ng mga hayop. Sa kabila ng hirap ng buhay ay nananatili siyang mabait at mapagkumbaba. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at kabutihan. Ngunit may isang bagay na matagal nang pumupukaw sa kanyang isipan. Ang mahiwagang punong mangga sa dulo ng baryo. Mula pagkabata ay naririnig na niya ang mga kwento tungkol sa punong iyon. Sinasabi ng mga matatanda na may kakaibang kapangyarihan ang puno. May ilan na nagsasabing ito ay binabantayan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Tuwing gabi ay madalas niyang tinitingnan ang direksyon ng punong mangga mula sa kanilang bahay. Ang malalawak na sanga ng puno ay malinaw na nakikita sa ilalim ng liwanag ng buwan. May kakaibang pakiramdam sa puso ni Mateo tuwing nakikita niya ang punong iyon. Parang may lihim na tumatawag sa kanya. Parang may boses na tahimik na nag-aanyaya sa kanya na lumapit. Ngunit lagi siyang pinipigilan ng kanyang ina. Ayon sa kanyang ina ay hindi dapat nilalapitan ang punong mangga kapag gabi. Maraming kakaibang pangyayari ang nangyari sa paligid nito noon pa man. Kaya sa mahabang panahon ay nanatili lamang si Mateo na nagmamasid mula sa malayo. Hanggang sa dumating ang isang gabi na nagbago sa kanyang kapalaran. Ang gabing iyon ay tahimik at malamig. Ang buwan ay maliwanag at ang buong baryo ay natutulog na. Ang hangin ay dahan-dahang dumadaloy sa mga puno at damuhan. Hindi makatulog si Mateo sa gabing iyon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay may bagay na naghihintay sa kanya sa labas ng kanilang bahay. Ang kanyang dibdib ay tila hinihila ng kakaibang pakiramdam. Tahimik siyang bumangon mula sa kanyang higaan. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanilang bahay upang hindi magising ang kanyang mga magulang. Paglabas niya ay agad niyang nakita ang maliwanag na buwan na nakasabit sa kalangitan. Ang buong baryo ay tahimik at payapa. Ngunit sa malayo ay nakita niya ang punong mangga. Ang malaking puno ay tila mas maliwanag kaysa sa karaniwan. Ang mga dahon nito ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang paligid nito ay tila may banayad na ningning. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Mateo ang mas malakas na paghila sa kanyang puso. Unti-unti siyang naglakad papunta sa punong mangga. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kaba at pagtataka. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya, ngunit may bahagi ng kanyang puso na gustong malaman ang lihim ng punong iyon. Habang papalapit siya ay napansin niyang nagiging mas malamig ang hangin. Ang mga kuliglig ay tumahimik. Ang mga dahon ng puno ay marahang gumagalaw na tila may sariling buhay. Pagdating niya sa ilalim ng punong mangga ay tumigil siya. Sa unang pagkakataon ay napakalapit niya sa mahiwagang puno. Napakalawak ng mga ugat nito na tila mga ahas na nakahiga sa lupa. Ang katawan ng puno ay makapal at matibay. Ang mga sanga nito ay tila bumabalot sa kalangitan. Habang nakatingin si Mateo sa puno ay may napansin siyang kakaibang liwanag sa pagitan ng mga ugat. Ang liwanag ay dahan-dahang lumalakas. At mula sa liwanag na iyon ay unti-unting lumitaw ang dalawang anyo. Isang lalaki at isang babae. Ang dalawa ay may kakaibang kagandahan na hindi niya kailanman nakita sa ordinaryong tao. Ang kanilang balat ay tila kumikislap sa banayad na liwanag. Ang kanilang mga mata ay maliwanag at mapayapa. Ang babae ay may mahabang buhok na tila kumikislap na parang ginto sa ilalim ng buwan. Ang lalaki naman ay may matatag at marangal na anyo na tila isang sinaunang tagapangalaga. Si Mateo ay napaatras sa takot at pagkamangha. Ngunit ang babae ay ngumiti sa kanya ng may kabaitan. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Mateo ang isang katotohanang hindi niya inaasahan. Ang mga nilalang na nasa harap niya ay hindi pangkaraniwang tao. Sila ang mag-asawang diwata na naninirahan sa mahiwagang punong mangga. Ang gabi ay nanatiling tahimik sa ilalim ng malaking punong mangga. Ang liwanag ng buwan ay marahang bumabagsak sa lupa habang ang mga dahon ng puno ay dahan-dahang gumagalaw. Sa harap ni Mateo ay nakatayo ang mag-asawang diwata na tila may dalang liwanag na hindi nagmumula sa buwan o sa mga bituin. Si Mateo ay hindi makagalaw. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang tibok at ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Hindi pa siya kailanman nakakita ng nilalang na katulad nila. Ang lalaking diwata ay tumingin sa kanya ng payapa. Ang kanyang mga mata ay tila malalim na lawa na puno ng katahimikan at karunungan. Ang babaeng diwata naman ay nakangiti ng banayad
na parang matagal nang hinihintay ang pagdating ng bata. Sa sandaling iyon ay tila naging mas maliwanag ang liwanag sa paligid ng punong mangga. Ang lupa ay tila may banayad na ningning at ang hangin ay naging malamig at payapa. Si Mateo ay dahan-dahang huminga. Unti-unti ay nawala ang kanyang takot. Ang pakiramdam sa kanyang puso ay napalitan ng kakaibang kapayapaan. Napagtanto niya na ang mga nilalang sa kanyang harapan ay hindi nagdadala ng panganib. Ang kanilang presensya ay puno ng kabutihan at katahimikan. Ang mag-asawang diwata ay matagal nang nagbabantay sa punong mangga. Maraming taon na ang lumipas mula nang sila ay unang manirahan sa mahiwagang punong iyon. Sa loob ng mahabang panahon ay pinrotektahan nila ang puno at ang lupain sa paligid nito. Ang punong mangga ay hindi lamang isang ordinaryong puno. Ito ay isang sinaunang puno na may dalang kapangyarihan ng kalikasan. Ang mga ugat nito ay malalim na nakakabit sa lupa at sa lihim na enerhiya ng mundo. Ang mga bunga nito ay hindi lamang pagkain. Ang mga mangga nito ay may dalang biyaya na nagpapalakas sa lupa at nagbibigay ng magandang ani sa mga magsasaka ng baryo. Ang mga dahon nito ay nagdadala ng kapayapaan sa mga taong napapahinga sa ilalim ng lilim nito. Ang lahat ng biyayang iyon ay pinangangalagaan ng mag-asawang diwata. Ngunit sa loob ng mahabang panahon ay hindi sila nagpapakita sa mga tao. Ilan lamang ang nakakita sa kanila at karamihan ay mga taong may dalisay na puso. Ngayon ay nakatayo si Mateo sa harap nila. Ang batang iyon ay may puso na puno ng kabutihan. Kahit sa murang edad ay natutunan na niyang magtrabaho at tumulong sa kanyang pamilya. Hindi siya sakim at hindi siya mapagmataas. Ang ganitong uri ng puso ang matagal nang hinihintay ng punong mangga. Sa ilalim ng lupa ay unti-unting gumalaw ang mga ugat ng puno na tila may nararamdamang mahalagang pangyayari. Ang mga dahon sa mga sanga ay marahang kumaluskos na parang may lihim na usapan. Ang punong mangga ay tila kinikilala ang pagdating ni Mateo. Habang nakatayo ang bata sa ilalim ng puno ay naramdaman niya ang kakaibang init na dahan-dahang dumadaloy sa kanyang katawan. Ang pakiramdam ay parang ang lupa at ang hangin ay nakikipag-usap sa kanya sa paraang hindi niya maipaliwanag. Ang mag-asawang diwata ay tahimik lamang na nakatingin sa kanya. Sa kanilang mga mata ay makikita ang isang sinaunang kaalaman. Alam nila na ang gabing iyon ay simula ng isang mahalagang pagbabago. Sa mahabang panahon ay nanatiling tahimik ang lihim ng punong mangga. Ngunit ngayon ay may isang batang nakakita sa kanila. At ang batang iyon ay maaring maging bahagi ng kapalaran ng mahiwagang punong mangga. Ang gabi ay nanatiling payapa sa ilalim ng mahiwagang punong mangga. Ang liwanag ng buwan ay patuloy na bumabalot sa malalawak na sanga nito. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay tila nababalutan ng katahimikan na hindi karaniwan sa isang simpleng baryo. Si Mateo ay nakatayo pa rin sa harap ng mag-asawang diwata. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagtataka. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang mag-asawang diwata ay matagal nang nagbabantay sa punong mangga. Sa loob ng maraming siglo ay nanatili silang tahimik na tagapangalaga ng sinaunang puno. Maraming henerasyon na ng mga tao ang dumaan sa baryong iyon habang sila ay nananatiling lihim sa paningin ng karamihan. Ang punong mangga ay hindi lamang isang puno na nagbibigay ng bunga. Ito ay isang sagradong bahagi ng kalikasan na nagdadala ng balanse sa lupain. Ang mga ugat nito ay malalim na nakakabit sa puso ng lupa. Ang mga sanga nito ay tila umaabot sa kalangitan. Sa tuwing ang puno ay namumunga, ay ang buong baryo ay nakakatanggap ng biyaya. Ang lupa ay nagiging mas mataba. Ang mga pananim ay mas mabilis tumubo. Ang mga hayop sa paligid ay nagiging mas payapa. Ngunit ang lahat ng ito ay may kapalit na tungkulin. Ang mag-asawang diwata ang nagsisilbing tagapag-ingat ng punong mangga. Sila ang nagbabantay sa kapangyarihan nito upang hindi ito magamit sa kasakiman ng mga taong walang malasakit sa kalikasan. Sa mahabang panahon ay wala silang piniling tao na pagkatiwalaan ng lihim ng puno. Ngunit sa gabing iyon ay nakatayo si Mateo sa ilalim ng punong mangga. Ang kanyang puso ay dalisay at ang kanyang hangarin ay walang bahid ng kasakiman. Ang kanyang buhay ay puno ng hirap ngunit hindi siya kailanman nawalan ng kabutihan. Habang nakatayo siya sa ilalim ng puno ay naramdaman niya ang kakaibang koneksyon sa paligid. Ang lupa sa kanyang paanan ay tila may banayad na init. Ang hangin ay tila may dalang mensahe na hindi niya maunawaan ngunit nararamdaman ng kanyang puso.
Sa loob ng punong mangga ay may isang lihim na mundo na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Ang mundong iyon ay puno ng liwanag at katahimikan. May mga bulaklak na kumikislap at may mga batis na malinaw na parang salamin. Sa gitna ng mundong iyon ay naroroon ang tahanan ng mag-asawang diwata. Mula sa mundong iyon ay nagmumula ang kapangyarihan na nagbibigay buhay sa punong mangga. Habang nakatingin si Mateo sa puno ay napansin niyang ang liwanag sa paligid nito ay lalo pang luminaw. Ang mga dahon ay tila kumikislap na parang may maliliit na bituin sa bawat isa. Ang mga ugat ng puno ay dahan-dahang gumalaw sa lupa na tila may nararamdamang mahalagang pagbabago. Ang punong mangga ay tila tumutugon sa presensya ni Mateo. Sa sandaling iyon ay nagkaroon ng tahimik na pag-unawa sa pagitan ng bata at ang mahiwagang puno. Kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang nangyayari ay naramdaman niya na ang gabing iyon ay hindi karaniwan. May isang bagong yugto na nagsisimula sa kanyang buhay. At sa malayong bahagi ng kagubatan na hindi nakikita mula sa baryo ay may isang anino na nagmamasid sa liwanag ng punong mangga. Ang aninong iyon ay matagal nang naghihintay ng pagkakataon. At ang pagdating ni Mateo sa ilalim ng punong mangga ay maaaring maging simula ng isang malaking pagsubok para sa mag-asawang diwata at sa buong baryo. Ang gabi ay patuloy na lumalalim sa paligid ng baryo. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang natatakpan ng mga ulap habang ang hangin ay unti-unting nagiging malamig. Sa ilalim ng mahiwagang punong mangga ay nananatiling maliwanag ang paligid na tila may sariling liwanag na hindi nagmumula sa kalangitan. Si Mateo ay tahimik na nakatayo habang pinagmamasdan ang mag-asawang diwata. Ang kanyang puso ay unti-unting nagiging payapa kahit hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang nangyayari sa kanyang harapan. Ang mag-asawang diwata ay nanatiling kalmado at marangal ang tindig. Sa kanilang mga mata ay makikita ang lalim ng maraming taon na kanilang ginugol sa pag-iingatan ng punong mangga. Sa loob ng mahabang panahon ay hindi sila nakatagpo ng tao na maaaring pagkatiwalaan ng lihim ng punong iyon. Maraming tao ang lumapit sa puno dahil sa pag-asa na makahanap ng kayamanan o kapangyarihan. Ngunit ang punong mangga ay hindi kailanman nagbibigay ng biyaya sa mga pusong puno ng kasakiman. Ang punong mangga ay naglalabas lamang ng kanyang tunay na kapangyarihan sa mga taong may dalisay na hangarin. Si Mateo ay isang batang lumaki sa hirap, ngunit ang kanyang puso ay hindi kailanman na puno ng galit o inggit. Kahit sa murang edad ay natutunan na niyang igalang ang kalikasan at pahalagahan ang bawat bagay na ibinibigay ng lupa. Habang nakatayo siya sa ilalim ng puno ay naramdaman niya ang banayad na tibok na nagmumula sa lupa. Ang pakiramdam ay parang ang mismong puso ng punong mangga ay tumitibok sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga ugat ng puno ay malalim na nakapulupot sa lupa na tila mga sinaunang ugat ng isang lihim na mundo. Ang bawat ugat ay may dalang kapangyarihan na nagmumula sa kalikasan. Sa sandaling iyon ay tila nagkaroon ng tahimik na ugnayan sa pagitan ni Mateo at ng punong mangga. Ang bata ay hindi lamang isang bisita sa ilalim ng puno. Siya ay naging saksi sa lihim na matagal nang nakatago sa baryo. Sa malayong bahagi ng kagubatan ay patuloy na nagmamasid ang isang anino. Ang aninong iyon ay matagal nang naghahanap ng paraan upang makuha ang kapangyarihan ng punong mangga. Sa loob ng maraming taon ay sinubukan niyang lapitan ang puno ngunit palaging may puwersang pumipigil sa kanya. Ang presensya ng mag-asawang diwata ay matibay na hadlang na hindi niya kayang lampasan. Ngunit ngayon ay may isang bagong pangyayari. May isang batang nakakita sa lihim ng puno. Ang aninong iyon ay tahimik na nag-isip sa dilim ng kagubatan. Sa kanyang isipan ay nabuo ang isang plano na maaaring magbukas ng daan upang makuha ang kapangyarihan ng mahiwagang punong mangga. Samantala sa ilalim ng puno ay patuloy na nakatayo si Mateo habang pinagmamasdan ang liwanag sa paligid. Ang kanyang puso ay puno ng pagkamangha at pag-asa. Hindi niya alam na ang gabing iyon ay simula ng isang mahaba at mahirap na paglalakbay. Isang paglalakbay na maglalantad sa lihim ng punong mangga. Isang paglalakbay na magdadala ng panganib sa baryo na kanyang minamahal. At sa paglipas ng mga gabi ay unti-unting lalapit ang aninong matagal nang naghihintay sa kapangyarihan ng mahiwagang puno. Lumipas ang gabi at dahan-dahang sumikat ang araw sa ibabaw ng baryo. Ang malamig na hamog ay nakapatong sa mga dahon ng damo at ang mga ibon ay nagsimulang lumipad sa kalangitan. Ang mga magsasaka ay unti-unti nang lumalabas sa kanilang mga bahay upang simulan
ang kanilang gawain sa bukid. Ang punong mangga sa dulo ng baryo ay nananatiling matayog at tahimik. Sa liwanag ng araw ay tila isa lamang itong ordinaryong puno na nagbibigay lilim at bunga sa mga tao. Ngunit si Mateo ay hindi na makatingin dito ng tulad ng dati. Alam na niya ang lihim na nakatago sa loob ng punong iyon. Sa kanyang pag-uwi noong gabi ay hindi siya agad nakatulog. Ang kanyang isipan ay puno ng mga alaala ng liwanag at ang dalawang nilalang na kanyang nakita sa ilalim ng puno. Sa bawat pag-alala niya ay nararamdaman niya ang kakaibang init sa kanyang dibdib na tila may bagong lakas na gumising sa kanyang puso. Kinabukasan ay muli siyang tumulong sa kanyang ama sa bukid. Ang araw ay maliwanag at ang hangin ay panayad. Ngunit kahit abala siya sa trabaho ay madalas siyang napapalingon sa direksyon ng punong mangga. Ang puno ay tila tahimik na nagbabantay sa baryo gaya ng dati. Ang kanyang ama ay patuloy sa pag-aararo ng lupa habang si Mateo ay nagdidilig ng mga tanim. Ang lupa ay tila mas mataba kaysa sa karaniwan at ang mga halaman ay mabilis na tumutubo. Ang biyayang dulot ng punong mangga ay patuloy na nararamdaman ng buong baryo kahit hindi alam ng karamihan ang tunay na dahilan nito. Habang ang mga tao sa baryo ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain, ay may isang nilalang na patuloy na nagmamasid mula sa malayong kagubatan. Ang aninong iyon ay matagal nang naghihintay ng pagkakataon upang makalapit sa punong mangga. Sa loob ng maraming taon ay hindi siya nagtagumpay dahil sa kapangyarihan ng mag-asawang diwata na nagbabantay sa puno. Ngunit ngayon ay may bagong pangyayari na maaaring magbago sa lahat. Ang batang si Mateo ay naging saksi sa lihim ng punong mangga. Ang balitang iyon ay hindi pa alam ng ibang tao, ngunit ang aninong nagmamasid ay may matalas na pakiramdam. Nararamdaman niya ang pagbabago sa paligid ng puno. Ang liwanag na nagmumula rito tuwing gabi ay tila mas malakas kaysa dati. Ang kapangyarihan ng punong mangga ay tila gumagalaw. Sa ilalim ng puno ay patuloy na nagbabantay ang mag-asawang diwata. Alam nila na ang pagdating ni Mateo ay hindi isang simpleng pangyayari. Ang punong mangga ay tila pumili ng isang tao mula sa baryo. Ang batang iyon ay maaaring maging tagapangalaga ng lihim ng puno sa hinaharap. Ngunit alam din ng mag-asawang diwata na kapag ang lihim ng puno ay nalaman ng maling nilalang, ay maaaring magkaroon ng malaking panganib ang buong baryo. Sa paglipas ng araw ay unti-unting lumalim ang ulap sa kalangitan. Ang hangin ay nagsimulang maging mas malamig at ang mga ibon ay tila nagiging tahimik. May paparating na pagbabago sa paligid ng baryo. Isang pagbabago na magbubukas ng isang pagsubok para sa punong mangga. And sa pagsubok na iyon ay maaaring maging mahalagang bahagi si Mateo sa kapalaran ng mahiwagang puno. Ang mga araw ay lumipas ng tila payapa sa baryo. Ang mga magsasaka ay patuloy na nagtrabaho sa kanilang mga bukid. Ang mga bata ay naglaro sa mga daan na napapalibutan ng damuhan at puno. Ang hangin ay nagdadala ng amoy ng lupa at sariwang dahon. Ang punong mangga sa dulo ng baryo ay patuloy na nakatayo na parang isang tahimik na bantay ng lupain. Sa liwanag ng araw ay tila isa lamang itong matandang puno na nagbibigay lilim at bunga sa mga tao. Ngunit para kay Mateo ay iba na ang kanyang pagtingin sa punong iyon. Tuwing siya ay napapadaan sa malayo ay nararamdaman niya ang kakaibang paghila sa kanyang puso. Ang pakiramdam ay parang may lihim na ugnayan sa pagitan niya at ng mahiwagang puno. Mula noong gabi na nakita niya ang mag-asawang diwata ay hindi na nawala sa kanyang isipan ang liwanag na kanyang nasaksihan. Ang alaala ng kanilang presensya ay nananatiling malinaw sa kanyang puso. Isang gabi habang ang baryo ay tahimik at ang buwan ay maliwanag, ay muling naramdaman ni Mateo ang kakaibang pakiramdam na iyon. Ang hangin ay malamig at ang mga kuliglig ay tila tumigil sa pag-awit. Ang paligid ay tila naghihintay ng isang pangyayari. Tahimik na lumabas si Mateo mula sa kanilang bahay. Ang kanyang mga hakbang ay marahan upang hindi magising ang kanyang mga magulang. Muli siyang naglakad patungo sa punong mangga. Habang papalapit siya ay napansin niyang ang paligid ng puno ay may banayad na liwanag na tila kumikislap sa dilim. Ang mga dahon nito ay marahang gumagalaw kahit ang hangin ay halos hindi nararamdaman. Pagdating niya sa ilalim ng puno ay tumigil siya. Ang liwanag sa pagitan ng mga ugat ay unti-unting lumakas. Mula sa liwanag ay muling lumitaw ang dalawang anyo. Ang mag-asawang diwata ay muling nagpakita sa harap niya. Ang kanilang presensya ay tulad ng unang gabi na kanyang nakita. Ang kanilang mga mata ay maliwanag at mapayapa.
Ang kanilang anyo ay tila bahagi ng liwanag na bumabalot sa punong mangga. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Mateo ang mas malinaw na koneksyon sa paligid. Ang lupa sa kanyang paanan ay tila may banayad na init at ang hangin ay tila may dalang tahimik na mensahe. Ang punong mangga ay tila buhay na buhay sa gabing iyon. Ang mga dahon ay kumikislap na parang may maliliit na bituin na nakabitin sa mga sanga. Ang mga ugat ay tila humihinga sa ilalim ng lupa. Ang presensya ng bata ay tila may mahalagang kahulugan sa mahiwagang puno. Sa malayong bahagi ng kagubatan ay patuloy na nagmamasid ang aninong matagal nang naghihintay. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa liwanag na nagmumula sa punong mangga. Sa kanyang puso ay lumalakas ang hangarin na makuha ang kapangyarihan ng puno. Alam niya na hindi niya kayang lapitan ang puno habang naroroon ang mag-asawang diwata. Ngunit alam din niya na ang batang si Mateo ay maaaring maging susi sa kanyang plano. At habang ang gabi ay lalong lumalalim, ay nagsimulang gumalaw ang kapalaran ng punong mangga. Isang kapalaran na maaaring magdala ng liwanag o panganib sa buong baryo. Ang gabi ay tahimik at ang buwan ay maliwanag sa ibabaw ng baryo. Ang punong mangga ay nakatayo sa gitna ng damuhan na tila isang matandang bantay ng kalikasan. Ang mga sanga nito ay malawak at ang mga dahon ay kumikislap sa malamlam na liwanag ng buwan. Sa ilalim ng puno ay nakatayo si Mateo habang pinagmamasdan ang mag-asawang diwata. Ang kanyang puso ay hindi na tulad ng unang gabi na puno ng takot. Ngayon ay nararamdaman niya ang kakaibang kapayapaan na tila nagmumula sa presensya ng mahiwagang puno. Ang mag-asawang diwata ay nananatiling tahimik at marangalang tindig. Sa kanilang mga mata ay makikita ang lalim ng kaalaman na bunga ng mahabang panahon ng pag-iingat sa punong mangga. Ang punong mangga ay isang sinaunang puno na may dalang kapangyarihan ng kalikasan. Ang mga ugat nito ay umaabot sa malalim na bahagi ng lupa kung saan naroroon ang lihim na enerhiya ng mundo. Ang mga sanga nito ay tila umaabot sa kalangitan na parang nakikipag-ugnayan sa liwanag ng mga bituin. Sa bawat gabi na lumilipas ay ang kapangyarihan ng punong mangga ay patuloy na dumadaloy sa lupain ng baryo. Ang mga pananim ay nagiging mas matibay. Ang mga hayop sa paligid ay nananatiling payapa. Ang hangin ay nagiging sariwa at malinis. Ang lahat ng biyayang iyon ay pinangangalagaan ng mag-asawang diwata. Ngunit sa gabing iyon ay may kakaibang pagbabago na nararamdaman sa paligid. Habang nakatayo si Mateo sa ilalim ng puno ay napansin niyang ang liwanag sa pagitan ng mga ugat ay tila mas malakas kaysa dati. Ang mga dahon ay marahang kumikislap at ang hangin ay tila may dalang banayad na paggalaw. Ang punong mangga ay tila tumutugon sa presensya ng bata. Sa ilalim ng lupa ay unti-unting gumalaw ang mga ugat ng puno na tila may nararamdamang mahalagang pangyayari. Ang kapangyarihan ng puno ay tila nagising mula sa mahabang katahimikan. Ang connection sa pagitan ni Mateo at ang punong mangga ay lalong lumalalim. Sa sandaling iyon ay tila nagkaroon ng tahimik na pagkilala ang mahiwagang puno sa batang nakatayo sa ilalim nito. Sa malayong kagubatan ay patuloy na nagmamasid ang aninong matagal nang naghihintay sa pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa liwanag na nagmumula sa punong mangga. Nararamdaman niya ang pagbabago sa kapangyarihan ng puno. Ang presensya ni Mateo ay nagbukas ng isang bagong yugto sa kapalaran ng mahiwagang puno. Sa isipan ng aninong iyon ay nabuo ang isang plano na maaaring magdala sa kanya palapit sa kapangyarihang matagal na niyang ninanais. Habang ang gabi ay lalong lumalalim, ay ang kapalaran ng punong mangga ay unti-unting gumagalaw patungo sa isang pagsubok. Isang pagsubok na maaaring magbago sa kapalaran ng mag-asawang diwata. Sa pagsubok na iyon ay maaaring maging mahalagang bahagi si Mateo sa pag-iingat ng mahiwagang punong mangga. Lumipas ang ilang gabi na tila payapa ang baryo ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may unti-unting pagbabago na hindi napapansin ng karamihan. Ang mga bukirin ay patuloy na namumunga at ang mga magsasaka ay abala sa kanilang gawain. Ang mga bata ay naglalaro sa mga daan habang ang mga matatanda ay nagkukwento sa lilim ng mga puno. Ang punong mangga sa dulo ng baryo ay patuloy na nakatayo na parang isang matandang bantay ng lupain. Sa araw ay tila isa lamang itong ordinaryong puno ngunit sa gabi ay nagiging sentro ito ng mahiwagang liwanag. Si Mateo ay patuloy na bumabalik sa ilalim ng puno tuwing tahimik ang gabi. Sa bawat pagpunta niya roon ay lalo niyang nararamdaman ang kakaibang koneksyon sa mahiwagang puno.
Ang presensya ng mag-asawang diwata ay patuloy na nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Ang kanilang anyo ay tila bahagi ng liwanag na nagmumula sa punong mangga. Sa bawat gabi na siya ay naroroon ay tila mas lumalakas ang kapangyarihan ng puno. Ang mga dahon ay kumikislap at ang mga ugat ay tila gumagalaw sa ilalim ng lupa. Ang punong mangga ay tila unti-unting nagbubukas ng lihim nito sa batang may dalisay na puso. Ngunit habang lumalalim ang koneksyon na iyon, ay may isang panganib na dahan-dahang lumalapit mula sa malayong kagubatan. Ang aninong matagal nang nagmamasid ay patuloy na nag-iipon ng lakas at kaalaman tungkol sa punong mangga. Sa loob ng mahabang panahon ay pinagmamasdan niya ang bawat pagbabago sa paligid ng puno. Alam niya na ang kapangyarihan nito ay hindi basta-basta maaaring makuha. Ngunit ngayon ay may isang pagkakataon na maaaring magbukas ng daan sa kanyang hangarin. Ang batang si Mateo. Ang aninong iyon ay naglakad sa loob ng madilim na kagubatan habang ang kanyang isip ay puno ng plano. Alam niya na ang batang iyon ay may ugnayan sa punong mangga. Kung ang ugnayang iyon ay magagamit, ay maaaring mabuksan ang lihim na kapangyarihan ng puno. Habang ang gabi ay lumalalim, ay ang hangin sa paligid ng baryo ay tila nagiging mas malamig. Ang mga ulap ay dahan-dahang gumagalaw sa kalangitan at tinatakpan ang liwanag ng buwan. Sa ilalim ng punong mangga ay nakatayo si Mateo habang pinagmamasdan ang kumikislap na liwanag sa mga ugat nito. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa ngunit hindi niya alam na sa likod ng katahimikan ng gabi ay may paparating na panganib. Ang kapalaran ng mahiwagang punong mangga ay unti-unting papalapit sa isang malaking pagsubok. At ang batang si Mateo ay maaaring maging susi sa pagligtas o sa pagkawasak ng lihim na kapangyarihan ng punong mangga. Ang gabi ay muling bumalot sa baryo na tila isang malalim na kumot ng katahimikan. Ang buwan ay bahagyang natatakpan ng makakapal na ulap at ang hangin ay malamig na dumadaloy sa mga damuhan at puno. Sa gitna ng malawak na lupain ay nakatayo ang mahiwagang punong mangga na tila isang sinaunang bantay ng kalikasan. Ang mga sanga nito ay malawak at matibay habang ang mga dahon ay kumikislap sa mahinang liwanag ng gabi. Sa ilalim ng puno ay naroon si Mateo. Ang batang matagal nang nakakaramdam ng kakaibang ugnayan sa punong mangga ay tahimik na nakatayo habang pinagmamasdan ng liwanag sa pagitan ng mga ugat nito. Ang kanyang puso ay puno ng pagkamangha at pag-asa. Sa paligid niya ay unti-unting lumakas ang mahiwagang liwanag na tila nagmumula sa pinakaloob ng puno. Mula sa liwanag na iyon ay muling lumitaw ang mag-asawang diwata na matagal nang nagbabantay sa mahiwagang puno. Ang kanilang presensya ay tahimik ngunit makapangyarihan. Ang kanilang mga mata ay maliwanag at puno ng sinaunang kaalaman. Sa sandaling iyon ay tila naging mas buhay ang punong mangga. Ang mga ugat nito ay dahan-dahang gumalaw sa ilalim ng lupa habang ang mga dahon ay kumikislap na parang maliliit na bituin sa gabi. Ang hangin sa paligid ay tila may dalang lihim na enerhiya na nagmumula sa kalikasan. Ang koneksyon sa pagitan ni Mateo at ng punong mangga ay ganap ng nagising. Ang batang dating nagmamasid lamang mula sa malayo ay naging bahagi ng lihim ng mahiwagang puno. Sa malayong kagubatan ay naramdaman ng aninong matagal nang naghihintay ang pagbabago sa kapangyarihan ng puno. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa dilim habang nararamdaman niya na ang lihim ng punong mangga ay unti-unting nagbubukas. Ang pagkakataong matagal niyang hinihintay ay papalapit na. Ngunit sa ilalim ng punong mangga ay nananatiling matatag ang presensya ng mag-asawang diwata. Sa loob ng maraming siglo ay pinangalagaan nila ang kapangyarihan ng punong mangga upang manatiling ligtas ang lupain at ang baryo. Ngayon ay may isang batang naging saksi sa kanilang lihim. Si Mateo ay hindi na lamang isang simpleng batang magsasaka. Siya ay naging bahagi ng kapalaran ng mahiwagang punong mangga. Ang kanyang puso na puno ng kabutihan ay maaaring maging susi upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan ng puno. Ngunit ang landas na kanyang tatahakin ay hindi magiging madali. May mga pagsubok na darating mula sa mga nilalang na naghahangad ng kapangyarihan ng punong mangga. May mga panganib na maaaring magbanta sa katahimikan ng baryo. Sa gitna ng lahat ng iyon ay kailangang manatiling matatag ang batang napili ng kapalaran. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng gabi ay patuloy na kumikislap ang mahiwagang punong mangga. At sa katahimikan ng gabing iyon ay nagsimula ang bagong yugto ng kapalaran ng bata na naging bahagi ng lihim ng mag-asawang diwata
at ng sinaunang punong mangga. Sa paglipas ng mga araw ay patuloy na naramdaman ni Mateo ang malalim na ugnayan sa mahiwagang punong mangga. Ang kanyang puso ay nanatiling payapa at matatag kahit unti-unti niyang nararamdaman na may malaking pagsubok na paparating sa kanilang baryo. Isang gabi na walang buwan ay naging kakaiba ang paligid ng punong mangga. Ang hangin ay malamig at ang kalangitan ay nababalutan ng makakapal na ulap. Ang mga dahon ng puno ay marahang gumagalaw na tila may inaasahang pangyayari. Sa ilalim ng puno ay nakatayo si Mateo kasama ang mag-asawang diwata. Ang mahiwagang liwanag na nagmumula sa mga ugat ng puno ay mas maliwanag kaysa sa nakaraan. Mula sa madilim na kagubatan ay lumabas ang aninong matagal nang nagmamasid sa punong mangga. Ang kanyang presensya ay mabigat at malamig na tila nagdadala ng panganib sa buong lupain. Ang aninong iyon ay matagal na naghahangad na makuha ang kapangyarihan ng punong mangga. Sa loob ng maraming taon ay sinubukan niyang sirain ang proteksyon ng mag-asawang diwata ngunit hindi siya nagtagumpay. Ngunit sa gabing iyon ay sinubukan niyang muling lapitan ang mahiwagang puno. Habang papalapit siya ay naramdaman ni Mateo ang bigat ng hangin sa paligid. Ang lupa ay tila bahagyang nanginginig at ang mga dahon ng puno ay kumaluskos na parang nagbababala. Ang mag-asawang diwata ay nanatiling matatag sa harap ng puno. Ang kanilang presensya ay naglabas ng maliwanag na tila nagtatanggol sa punong mangga. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Mateo ang lakas na nagmumula sa puno. Ang init na matagal niyang nararamdaman sa kanyang puso ay biglang lumakas. Ang kapangyarihan ng punong mangga ay tila dumaloy sa kanyang kalooban. Sa harap ng panganib ay nanatili siyang matatag. Ang kanyang puso ay walang takot at walang kasakiman. Ang kanyang hangarin ay protektahan ang baryo na kanyang minamahal. Ang liwanag mula sa punong mangga ay biglang lumakas at kumalat sa buong paligid. Ang mga ugat ng puno ay kumilos sa lupa at ang mga sanga ay kumislap sa maliwanag na enerhiya ng kalikasan. Ang kapangyarihang iyon ay nagpalakas sa proteksyon ng punong mangga. Ang aninong naghahangad ng kapangyarihan ay napaatras sa liwanag na iyon. Ang kanyang lakas ay hindi sapat upang lampasan ang kapangyarihan ng puno at ng mga pusong nagtatanggol dito. Unti-unti siyang umurong pabalik sa kadiliman ng kagubatan hanggang sa tuluyan siyang nawala sa dilim. Naging tahimik muli ang paligid ng baryo. Ang hangin ay bumalik sa pagiging banayad at ang mga dahon ng punong mangga ay muling kumilos ng payapa. Sa ilalim ng puno ay nakatayo si Mateo habang ang mag-asawang diwata ay nakatingin sa kanya na may tahimik na pasasalamat. Alam nila na ang bata ay naging karapat-dapat na tagapangalaga ng lihim ng punong mangga. Lumipas ang maraming taon at si Mateo ay lumaki na naging isang mabuting lalaki na patuloy na nag-alaga sa lupain at sa punong mangga. Ang baryo ay patuloy na namuhay ng payapa at ang mga bukirin ay nanatiling masagana. Ang mahiwagang punong mangga ay patuloy na nagbibigay ng biyaya sa lupain. Sa bawat gabi na maliwanag ang buwan ay sinasabi ng mga matatanda sa baryo na ang mag-asawang diwata ay patuloy na nagbabantay sa puno. Kasama ang isang lalaking minsang naging batang may dalisay na puso na pinili ng kapalaran upang maging tagapangalaga ng mahiwagang punong mangga.